Hey guys, pag-usapan lang po natin saglit yung bagong paparating po na tablet ni Infinix. Yung Infinix GT, yung Infinix XPad GT guys. Nakakapagtaka po sa may tablet ni Infinix na yan. Yan po ang pinakaunang device at ang pinakaunang tablet ni Infinix na meron pong Snapdragon na processor. Lumang Snapdragon lang po guys yung nakalagay po sa may tablet na yan dahil meron po siyang Snapdragon 888 na processor. Sa pagkakaalala ko guys, hindi po maganda ang thermal ng processor na yan. Pero tingnan po natin dyan sa may tablet ni Infinix kung magiging maganda ba yung kanyang thermal. Dahil sa mga smartphone po ng mga nasubukan ko na meron 888 na Snapdragon, napakalakas po nilang uminit. Pero syempre guys, kung performance po ang pag-uusapan, wala po tayong marereklamo dyan sa may Snapdragon 888 na processor po na yan. Sa display po ng tablet na yan guys, napakalaki po ng display niya. Pero meron lang po siyang IPS LCD display, hindi po siya naka-AMOLED. At malaki din syempre yung kanyang battery. Even sa kanyang design po is medyo hawig din po siya ng Infinix GT30 Pro pagdating po sa may back design ng tablet po na yan. Well guys, isang bagay lang po nakikita kong positive side sa nangyari po na yan. Wala naman po akong problema kung lumang processor po yung nilagay ni Infinix dyan. Pero ang maganda rito guys, what if, malay natin, what if sa mga susunod po na mga lalabas sa mga Infinix po ng mga smartphone, what if po guys, makakita na po tayo ng smartphone po ni Infinix na meron pong Snapdragon na processor. Hindi yung puro MediaTek lang. Kaya magandang panimula po yun ni Infinix guys. Kung sakali man po na magsisimula na po silang gumamit ng mga Snapdragon na mga processor sa mga device po nila. At magsisimula nga po yan dyan sa may Infinix XPad GT na bagong tablet po ni Infinix. At ilalabas po yata yung tablet na yan guys kasabay po ng Infinix GT30 Pro kaso sa may ibang bansa pa lang po siya available. At tabangan na lang po natin yan guys sa atin pagka lumabas na nga po yan. Malamang sa malamang baka po next month lang. Ilabas na rin po sa atin yan. Yung XPad saka po ang GT30 Pro. Kayo guys, para po sa inyo, magkano po mga tuwiran itong Infinix XPad GT niya na tablet? Considering nga po na meron siyang lumang processor, pero kung performance nga ang pag-uusapan, okay naman na yung ganyang klase ng processor ngayon. Ang concern ko lang po dito, kamusta po kayo magiging thermal ng tablet na yan? Pero sa mga nasubukan ko pong tablet na mayroong mga malalakas sa processor, compare po sa mga smartphone lang guys na mayroong malakas din pong processor, di hamak po na mas maganda ang thermal ng mga tablet kung i-compare po natin sa ibang smartphone na may same processor lang po ng mga ganong klase ng tablet. Dahil mas malaki yung body nila at mas madali pong lalamig pagka pong malaki yung pinaka-body ng device natin. Ganun guys. Kaya po malakas uminit ang smartphone dahil maliit siya. Compare po sa tablet, hindi po siya agad umiinit dahil malaki po yung mga body nila. Pero abangan na lang po natin. Para sa inyo guys, magiging magkano kaya yung presyo ng tablet na yan? Comment nyo na lang po sa may comment section. Thanks for watching.